Hi mga kamadi, gusto ko lang pong i-share itong video na to para mabigyang kaalaman o maging aware po tayo pagdating sa mga binibigay po natin sa ating mga anak na mga pagkain. So, saan maging aware po to at maging lesson po sa inyo to. Panoorin nyo to. Huwag niyo itong gayahin ha. Nanay, nilalason ang anak. Paano ko nasabi? Meron akong pasyente ngayon, nakareceive ako ng 4 na specimen ng ihi. Okay? Alam ko magkakapatid ito. Puro mga bata eh. Tsaka yung pangalan, makikita mo naman yan. Nireceive ko, pinarases ko, at nakita ko doon kabayan, lumabas na lahat nitong 4 na bata na to, 4 plus ang kanilang glucose. Sabi ko, bakit kayo 4 plus lahat ang ino? Okay. Ngayon, natapos ko ang specimen. Gumawa ko ng resulta. Inantay ko siya lang na kukunin yung resulta. Ngayon, dumating nga. Kinuha ang resulta, ang nanay may bitbit na 4 na anak. Ang pinakamatanda, 11 years old. Pagkatingin ko ng ganyan, higop-higop ang juice. Lahat sila naka-juice. Okay? Hindi ko alam kung nagkataon lang. Siyempre ako naman, concerned citizen. Nagtanong ako sa nanay. Okay. Sabi ko, yan ba lagi mong pinapainom sa mga anak mo? Sabi niya, oo, gustong-gusto nila yan. Sabi niya, bakit? Tingnan mo naman ang tataba. Ang lulusog na naman. Okay, ang lulusog ng mga bata. Pero, ani mong lusog kung ganyan na meron palang 4 plus sa ihi. Okay, inisip ko, baka naman siguro dahil sa juice. Sabi ko, yan ba lagi mong binibigay sa mga anak mo? Sabi niya, oo. Minsan pa nga, ito, tinuturo niya, ito, nakakaapat yan na bote sa isang araw. Tapos ito, sobra. Pag hindi mo binigyan, talaga nagwawala. Ito naman din ganyan. Proud si nanay na nagsasabi ng ganyan. Ang tanong ko sa kanya, di ba sila nainom ng tubig? Sabi na inom pero konti lang. Kasi lahat sila, yung 4 sila na positive, 4 plus ang glucose, yung 3 may UTI. Sabi ko, okay. So, lagi nang ininom. Minsan daw soda. Sabi ko, madam, halika. Sa inyo ba, ng asawa mo, merong mataas ang sugar? Sabi niya, Mafi. Ay, ang Mafi wala. Tapos, yung asawa niya daw na lalaki meron. Okay. So, dahil hindi mo alam na merong sugar o mataas ang sugar ng mga anak mo, kaya binibigay mo yan. Hindi kasi gusto nila eh. Tsaka nakikita ko na marami silang naiinom. Kaya kayo, i-example na lang natin itong mga pasyente na ito. Sino ang nag-spoon feed para dito sa bata? Na-trigger eh. Yung nanay. Kaya sabi ko, huwag niyong gayahin na lasunin naman. Baka kayo na nanonood ngayon nga. Kung ano yung gusto ng anak niyo, binibigay niyo. Hindi niyo alam na yung binibigay niyo, yan ang nakakasama o nakakapagbigay o nagdudulot ng pwede na problema sa kalusugan ng bata. Sabi ko, ito ba ang first time na pagpapagawa niyo ng ano? Sabi niya, oo. Okay, ngayon at alam niyo na. Itigil mo na ngayon yung pagbibigay mo ng mga fruit juice, yung mga juice na yan sa mga anak mo. Sabi niya, hindi. Sabi ko, okay, walang problema madam. Nasa iyo yan. So, kapag may nagbigay payo po sa atin, lalo-lalo na kapag may mga alam yung pagdating sa mga ganyan, pagdating sa kalusugan ng anak natin, sana tanggapin po natin yung payo. Huwag po tayong maging piloso po na porket binigay sa atin yun, gustong-gusto ng anak natin, bigay na tayo ng bigay. Diba? Kumbaga, naging payo sa atin yun na kaya ka nandoon dahil para ipatest, may mali, ibig sabihin, diba? Kumbaga, tanggapin natin kung ano yung payo o kung ano yung kung bakit naging cause ng bakit nagkaganon yung anak mo, di ba? Dapat syempre sila yung mas nakakaalam dapat tanggapin lang natin. Wag na tayong kung ano pa ang sabihin natin porket gustong-gusto nila yan ganyan. Hindi dapat, di ba? Dapat maging ano na tayo, tanggapin na lang natin kung ano ikakabuti para sa mga anak natin. Ang sinasabi ko lang dito, dahil siguro sa pinaggagawa mo na ibinibigay mo lagi ang kagustuhan ng anak mo na pag-inom ng ganyan na sodas, juice, mga ganyan, na-trigger na sa pagkakaroon nitong asukal sa kanilang mga katawan. Nagsisitaasan. Sabi niya, hindi, yung asawa ko lang naman meron eh. Sisip-sip ko, bakit yung jeans ng asawa mo hindi mo pwede mapunta sa jeans ng mga anak mo? Hindi po ba? Marahil ay merong nakaka-relate sa mga tong pasyente na ito. Ang point ko dito kabayan is, kung, ang anak nyo nasanay sa ganun, yung mga juices na yan, yung sinasabi dyan sa label na yan, 100% fruit juice, with pulpy juice, mga ganyan. Maniwala naman kayo dyan. Okay? Alam nyo, yung mga ganyang inumin, wala yung fiber. Kasi sa paggawa ng juice, lahat ng mga insoluble na fiber na mga yan ay tinatanggal. Which is supposedly ay naturally found sa prutas. Highly processed pa din yan. Okay? Kaya nagkakaroon siya ng mataas na concentrates ng mga sugar, kagaya ng fructose, mataas ang calories, mataas ang micronutrients, na nagiging mas mapadali sa katawan na ma-absorb. Kaya yun, mas bumilis tumaas ang mga sugar pag madalas o sobra ang pag-inom ng mga taong ng mga juice na yan. Maniniwala naman kayo dyan. Okay? Isipin nyo kung for example yung isang anak niya nakaka-4 na ganun sa isang araw.
ilang gramo ng asukal ang ipinapainom dun sa bata. Sabi niya, bakit ko daw pinapa-stop sa kanya yung pagbibigay niya sa kasiyahan ng anak niya? Sabi ko, walang problema, hindi ko pinapakialaman kung yan ang gusto mo sa mga anak mo. Pero gusto mo ba sa mga anak mo na magkakaroon ng sakit na kagaya na ito? Tumahimik. Alam mo, sa totoo lang, ikaw din ang pwedeng mag-regulate lang dyan kung gusto mo na mapabuti ang kalusugan ng anak mo. Kaya nga sinasabi ko, start mo na bukas, i-stop mo na yan. Huwag mo na silang dyan, huwag mo silang sanayin na dyan. Kasi tingnan mo, yung nakalagay lahat sa mga backpack ng bata, puro mga juice, puro mga candies na mga sugary products. Okay? Ito isang halimbawa, kabayan. Kung kayo man dyan ay may anak, nagtatantrums, nagwawala kapag hindi binibigay ko ano yung gusto. Pakiusap, kung gusto nyo mapasaayos ang kalusugan ng mga anak nyo, huwag kayo ang manguna na magkonsinti na ibigay ang kanyang kagustuhan. Mas maigi na bigyan nyo siya ng fresh na fruit. Fresh na fruits. Okay? Para at least, makuha niya yung fiber na sinasabi ko. Hindi micronutrients, kundi macronutrients ang makukuha. Isang halimbawa lang ito na sa tingin mo parang hindi. Magagalit pa ang magulang pag pinagsabihan. Which is, para sa ikabubuti naman ng mga kabataan. Huwag nyo nang antayin na sa huli mo nasasabihin na sana pala hindi ko binigyan ng ganito yung anak ko. Yun pala ang nag-cause dun sa anak ko na ganito. Tuwang-tuwa ka pa. Na nakaka-4, nakaka-3, nakaka-5 ang anak mo sa pag-inom ng ganyan. Tapos limitado ang tubig. Okay? Sinabihan ko pa yung nanay nito, ano na lang kung mag-blender ka ng fruits, tapos bigyan mo sa anak mo. Sabi niya, tatrabaho pa ako. O sige, choice mo yan. Okay? Tatrabaho pa daw siya para sa mga anak niya. Okay? Kung kayo na ganyan, mabilis nga naman. Buksan mo lang yung kuha ka, bigyan mo sa anak mo. Iinumin niya na yan. Okay? Magkaiba po ang prutas na juice na binibigay sa mga bata kung yan ay ginawa sa juicer o sa blender. Okay? Kasi sa juicer, talagang pinipiga. Isipin nyo pag kinain mo ang prutas, for example, gumawa ka ng juice. Kailangan mo muna ng 5 piraso o 10 piraso bago ka makakuha ng ganito kadami, hindi po ba? Sa tingin mo, hindi concentrate ang sugar niyan. Diba? As compared sa kinain mo, baka 1 o 2 pa lang, busog ka na Kasi kinakain mo pati yung pulp. At natitrigger yung paglabas ng mga salivary glands niyo o produce ng maraming saliva habang kinakain yan. Hindi kagaya ng pag iniinom yung mga juice na yan, diretsong lunok. Okay? Magkaiba po yan. O ito ngayon, isang halimbawa. Bukas, dadalhin yung mga bata dito para sa kanilang mga HbA1c. Kinausap ko din yung pedia doktor. Sabi ko, tinabi nga itong mga bata nito, ang lulusog Sabi niya, mo ang lusog kung puro ganito naman ang resulta na nakikita ko. Doktor mismo nagsasabi niyan Hindi na baling payat tingnan ng bata basta malusog lahat ng mga ganitong pag nagpagawa ng mga tests, nakikita mo normal. Yun ang word ng doktor dun sa pedia. Okay? Sana ito huwag niyong pamarisan. Nanay na kinukonsinti ang kagustuhan ng anak. Anong nangyari sa bata? Na hindi alam nung nanay. Okay? Baka kayo nga dyan, bigay kayo ng bigay dyan Okay? Siyempre, kagustuhan ng bata. Hindi niyo alam, sinisira niyo palang kanyang kalusugan. So guys, naway itong topic na to ngayon ay magbigay aral po sa lahat ng mga magulang dyan. Pakiusap. Kayo mismo ang nakakaalam na nakakatanda kung ano ang maganda sa ating mga anak. Okay? Kung nasa genes nyo na merong diabetes, pwedeng ikat yan ng anak nyo. Pwedeng siya ang pumalya dyan. Although nandun na sa genes na, pero pwede siya ang mag-control niyan. Okay? Pakiusap lang. Sana wag tularan ito.